paano yung diskarte at paano ka makakatipid sa internet kapag nandito ka sa Royal Caribbean Cruise, then watch this video. Ang dami na nagtatanong sa akin ito, so eto na. Kung busy ka pa, save this video for later. Number 1, dapat na-download mo na yung app, yung Royal Caribbean Cruise app, para makapag-browse ka na. And dyan makikita mo na mismo yung internet. Number 2, bumili ka na ng internet access mo habang nasa lupa ka pa. Ibig sabihin, hindi ka pa on board. Kasi, mas mahal na kapag nandun ka na sa ship. Parang bumili kami like 1 week before our departure. Per guest kasi, ang rate nila is 120.52 SGD. Voom internet ito or Voom Surf plus Stream internet package. Ilalagay ko na lang dyan sa screen. 120.52 SGD. This is for 1 adult. And itong rate na to is 20% discount na ito. Ibig sabihin, nasa 5,464 pesos siya per guest. And this is for 4 days na siya, unlimited. Kasi yung travel namin is November 6 to 10. So, lahat na yon. Habang on board ka, may internet ka na. Ngayon, kung 2 guests yung kukunin namin, nasa 241.04 SGD siya. Ayan. Still 20% discount. Kasi nga wala pa kami sa ship. So, ito na yung diskarte. Number 3, so instead na bumili ka ng 2 guests, 240 SGD, which is 10,900 pesos. Diba? Grabe, ang mahal. Ang binili namin instead is 1 guest lang, pero 2 devices. So, pwede pala siyang ganon. Kasi for example, yung 1 guest, iba, meron kang laptop, meron kang cellphone, gusto mo yung both devices mo is nakakonect sa internet, pwede siya. Then kami, ang ginawa na lang, si Tas na lang, si hubby ko, ang bumili, and then 2 devices, which is yung dalawang iPhone namin, yung devices na yon. And magkano lang to? Kumpara sa 240 SGD, dito, binayaran lang namin is 181.76 SGD. 30% off ito kumpara dun sa unang rate na 20% discount na din naman, kumpara pagbibili ka pag nandun ka na sa ship. Mura pa rin yun. 181 SGD, that is 8,241 pesos. So, malaking bagay, no? Kanina 10,000 something. Ngayon, 8,200 na lang yung binayaran namin. That's for the whole stay. Again, November 6 to 10. Unlimited na yon, 2 devices. Ngayon, what if kailangan mo 3 devices? So, just make it 3 devices. Makikita mo naman yung rate doon sa app mismo. What if may laptop ka pa, tapos dalawang cellphone? Pwede siya. So, ngayon, ang ginawa naming diskarte, dahil may laptop din akong dala, tapos may cellphone, pwede naman na i-off ko dito, tapos i-on ko yung internet doon sa laptop ko. Para kung gusto kong mag-laptop muna. Pwede siyang ganon. Ngayon, magkano na ang rate kapag nasa ship ka na? So, what if gusto mo sa ship na lang, di ka pa makapag-desisyon? Eto na, dyan ka na talaga mapapamahal. Eto na yung rate. So, kapag nasa ship ka na, 1 device is 28.99 per day. And this is USD ha, USD na, hindi na SGD, hindi na Singapore. US dollar na. That means 1,708 per day na siya in pesos. 7, 8, 9, 10. So, 4 days. So, 1,708 pesos times 4, 6,832 per person pa to ha, per person. So, kung dalawa kayo, so 13,664. Times 2 ko lang, no? Pero what if ito, 2 devices tayo? So, kung 2 devices, di ba, 49.98 USD. Tingnan natin. Ito kasi yung binili namin, di ba? 2 devices. 2,945 per day. So, 2,945 times 4 days. Ayan pala. So, 11,780 or 12K pesos na siya kumpara sa binayaran namin na 8,000 lang kasi binili namin siya na 1 guest, 2 devices, and then binili namin siya before departure. Kasi nga, di ba, SGD mo lang mabibili kumpara sa magiging USD na siya. So, talagang sobrang mahal na. Kung titingnan nyo talaga, di ba, napakamahal ng internet. Kaya, it's up to you. So, kasi kami, business namin is talagang online. Yung mga emails, kailangan pa rin naming sagutin kahit nandun kami. So, singit-singit lang ng work. Pero yun naman, work-life balance kami dito sa aming business as a branch manager and a financial planner in FWD. Ngayon, kung di mo naman talaga kailangan ng internet, so, pwedeng wag ka na lang mag-avail kasi nga, mahal naman talaga. Parang pang ilang buwan na nating internet yung 8K na binayaran namin versus yun nga, pwede ring 12K ang bayaran mo. Depende sa'yo. So, it's up to you. Kung kailangan mo na internet or isang device lang kayo per family, okay na yun. Pang search nyo lang. Pwedeng hindi ka bumili ng internet, check mo pa rin yung app, makikita mo yung mga events, yung mga schedule ng activities and excursions, makikita mo siya. Meron silang ganon. Pero yung mga browsing, uploading, wala siya. Hindi mo siya ma-access doon. Kung gusto mo talaga ng ganun, so you buy your own internet na talaga. And heads up din, kahit bumili na kami ng internet, medyo challenging pa din yung pag-upload, lalo na ako as content creator. Medyo malalaki yung files ko, so talagang ang bagal. Mabagal-bagal siya. So, huwag ka mag-expect na kasing bilis nang nasa lupa ka or nandun ka sa bahay mo. And that's all for this video. So, I hope nakatulong ako sa inyo. If you did, don't forget to like, comment, and share this video. And comment down below your thoughts and questions. By the way, hello, my name is Peach Abashal, your Finance Glow bestie. And let's grow and glow together.